ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba't nagsusumamo. Paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makanikat sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magandang umaga po. Good morning. Morning. Kumusta po ang inyong magdamag? Kayo ho ba'y nakakatulog ng maayos? Masarap po matulog pagka yung medyo umuulan-ulan. Pagka mainit, ang lakas sa kuryente ng aircon. Ano? Okay, good morning and happy blessed Sunday sa inyo pong lahat. Po sa mga nanonood po sa amin online, saka po sa mga naririto. For those watching us online via our Facebook Live, iniimbitahan po namin kayo na itag, i-share, i-like, para po ma-extend pa po natin yung ating gawain po sa iba pa natin mga kaibigan. You can also comment down your praise and prayer items, and we will pray for you. As we come together today, we are invited to reflect on God's love. A love that is patient, selfless, and boundless. Worship is not only about lifting our voices to God, but also about expressing the love of Christ to one another. In this space, let our hearts be softened to receive His love and to share it freely with others. Allow me to read these verses inspired by John chapter 13, 34 to 35, and 1 John chapter 4, verse 7. Sabi po dito, Jesus offers a new covenant that we should love each other. With the incredible power and the unfathomable depth of God's love for us, we must love one another. And it is in this, our love for one another, that the world will know whom and what we worship. Come, children of God, let us love one another. Through our love for one another, the world will know that we are disciples of Jesus. As we gather for worship, let's open our hearts to the presence of God and to the fellowship of believers. May this time together strengthen our commitment to love as He has loved us. And may it inspire us to carry the love beyond these walls, impacting the lives of those around us with the light of Christ
Let us worship together in unity, love, and truth. Amen. Salamat po. Tunay nga po na kay sarap makita na ang mga anak ng Diyos ay sama-samang nagpupuri at nagmamahalan. Amen po? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Diyos. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Pananan ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Sama-sama kami magpupuri sa iyo, Diyos. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Amen! Tayo po lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Sama-samang magpupuri, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na karapat-dapat purihin at pasalamatan. Praise you, Lord. Tunay nga ng aming buhay, ang aming lakas at ang aming pag-asa ay sa iyo lamang namin binibigay, Lord. Hallelujah! My life is in you, Lord, my strength. My hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in
Salamat, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi po sa awit 115, sabi po, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y sa iyo lamang. Walang kupas ang iyong pag-ibig na natatanging katapatan. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang, Panginoon, ang nararapat na papuri at karangalan. Thank you, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabay-sabay po natin purihin. Pupurihin ka, O Diyos.
Salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Kami man ay nakakaranas, Panginoon, ng pagsubok sa aming buhay, emotionally, spiritually, Panginoon, financially, Lord. Salamat po sapagkat alam namin na Ikaw ay nandyan, Panginoon. Patuloy na nagpapadama ng iyong pagmamahal. Patuloy namin nararamdaman ang iyong pagmamahal. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Kaya naman sa iyo lamang, Panginoon, ang parangal, ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen. We will truly declare na ang Diyos ay siyang dakilang Diyos. Ang nag-iisang Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Let's pray. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang ipinagkaloob sa ikaliligtas ng tao. Ang pangalan mo lang, Panginoong Jesus, ang nahayag upang sa pamamagitan ng pangalan mo ay mahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng dakilang Ama, ipinagkaloob ka, Panginoong Jesus, upang ang sinuman na sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo na ang pangalan mo lamang ang siyang mataas at maluwalhati. Kami na naririto, Panginoon, sa lugar na ito, kasama, Panginoon, ang nakikipag-worship sa amin through online, Lord, joining us. Salamat that we can worship the one true God. You alone, O Jesus. And in this morning, Lord, we unite our hearts to intercede for this nation. Ang aming minamahal na bansang Pilipinas. We continue to declare that Jesus Christ is Lord over Luzon, Visayas, and Mindanao. Dinadalangin po namin ang iyong pagkilos, Panginoon, sa minamahal naming bansa. Together with our government officials, Lord, from our president down to the barangay level, Lord, we pray na patuloy ang pangungusap mo sa bawat isang nanunungkulan, Panginoon, na our government. Sa tatlong bahagi ng amin pong government, sa executive, Lord, sa legislative, and judiciary. Lord, we pray sa 3 departments of this government na magkaisa po sila at magawa ang mga bagay na nararapat upang makita namin, O Lord, ang magandang bukas ng bansang ito. Ang tunay na bagong Pilipinas. Bago, sapagkat ang bawat isa ay maninikluhod sa iyo, mananalangin at aalamin ang tunay mong kalooban para sa bansang ito. Yes, the midterm election is fast approaching at nakikita po namin na marami ng mga sa political arena mga nagpaparamdam. But Lord, we pray for wisdom sa bawat Pilipino to prepare their hearts, their mind sa nalalapit na midterm election. Especially here, Panginoon, din sa locality ng Batangas, we continue to pray for your perfect will be done, Panginoon, dito po sa aming lugar, dito sa Batangas Province. We
Continue to pray ang isang mapayapa, maunlad, Panginoon, na province na amin pong kinalalagyan. And as part, Lord, of GCF ministry, ang patuloy na pakikiisa namin sa locality, Panginoon, we continue, Lord, to do our part, to pray for this nation, for this province of Batangas. We unite our hearts, Panginoon, na makita namin ang pagkilos mo dito sa probinsya ng Batangas. Kapayapaan, ang patuloy na pag-unlad, ang pagkakaisa ng mamamayan, doing our best to contribute what we can contribute. Not just thinking of what we can get from the government, but what we can share to our community. Even in this church, the Green Hills Christian Fellowship, Lord, Ikaw ang mataas. Ikaw ang maluwalhati. Hindi po ang sino mang pangalan. Even the name, the Green Hills Christian Fellowship, no. It is you, Jesus. Ikaw ang maluwalhati. Hindi ang sino mang individual. But you, Lord Jesus, ikaw na tunay na Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pananambahang ito, muli, may your name be glorified. We pray for Pastor JJ as he preach your word. Anoint him with the fullness of your anointing. Put words, Panginoon, into his mouth. Use him mightily. And even as we will hear your word here in this place, and even on those who join us in online worship, Panginoon, prepare our hearts truly that we can share the love of Christ, not just putting it into our hearts, but sharing it to others. Salamat po. Samahan mo po kami, O Banal na Espiritu. For apart from you, wala po kaming magagawa. Salamat po, O Diyos. To you all the praise, the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gusto ko lang pong bigyan ng konting background yung verses na aking pong babasahin. So, the text in our worship through giving is in Exodus 36 from 3 to 6. So, this was the time when God commanded Moses to build the tabernacle or the tent of meeting or sometimes sanctuary ang ginagamit. So God gave the design, the detailed design, the specs, the materials na gagamitin, gold, silver, threads, clothes, skins. And Moses encouraged the people of Israel to contribute to share those materials and everything na pwedeng gamitin. And every time na magbibigay yung mga tao, binibigay ni Moses sa mga foremen, supervisors ng work. So in verse 3, sabi po dito, Moses gave them, the foremen, the materials donated by the people of Israel as sacred offerings for the completion of the sanctuary. But the people continued to bring additional gifts, additional materials each morning. Finally, the craftsmen who were working on the sanctuary left their work. They went to Moses and reported, "The people have given more than enough materials to complete the job the Lord has commanded us to do." Sobra-sobra nawi kayong binibigay nila. So Moses gave the command, and this message was sent throughout the camp. Men and women, don't prepare any more gifts, any more materials for the sanctuary. We have enough. So the people stopped bringing
their sacred offerings. We read about the Israelites giving generously toward the building of the tabernacle. So much was contributed that Moses had to instruct them to stop bringing offerings. Wow. Because there was more than enough. This passage highlights the extraordinary generosity of God's people when their hearts are moved to give freely. Their giving was not out of obligation or pressure, but out of gratitude and a desire to participate in God's work. When we give our tithes and offering in church, it reflects the same spirit of generosity and willingness seen in the Israelites. It's an act of worship, acknowledging that everything we have comes from God. Just as the Israelites gave toward the building of the physical tabernacle, our giving today helps build the ministry of the church, supporting the mission of spreading the gospel and meeting the needs of others. God invites us to give not reluctantly, but cheerfully, trusting that He can do more with our gifts than we could imagine. This week, examine your attitude toward giving. Are you giving out of obligation or joy? Consider your tithes and offering are a part of God's bigger plan of His church, and prayerfully ask how you can give in a way that reflects your gratitude and trust in Him. Let your giving be a reflection of your love for God and your desire to see His kingdom flourish. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo. Thank you for providing our needs, and most of the time actually, more than our needs, Panginoon. Even our wants ay inyo din pong ibinibigay sa amin. Marami pong salamat sa halimbawa na ipinakita po, Panginoon, ng aming pong binasang text. How the Israelites participate in the building of tabernacle, Panginoon. Out of joy, out of that desire, Panginoon, it's more than enough. And Moses had to tell them, stop. There's more than enough. Sana, Panginoon, ay ganoon din po, Panginoon, na magumapaw sa aming puso ang katuwan, knowing na hindi po sayang, knowing na sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, ang aming po mga tithes and offerings. Salamat po sa inyo. And this is our prayers in Jesus' name. Amen. To our online worshipers, you may deposit your tithes and offerings via our Metrobank account through bank transfer, GCash, Maya, or any other online banking app. If you need a copy of our bank details for transfer, kindly call admin office at the numbers posted in your screen. Sa amin po mga worshipers na narito, lagi na po itong naulit, you may drop your tithes and offering doon po sa mga envelopes. Paglabas po natin dyan po sa ating main door. Now, let us prepare our hearts to listen to God's word through our speaker, His servant, Pastor J.J. Gutierrez. Good morning everyone. Good morning po sa ating lahat. Can we all read what's on the screen? 1, 2, 3, go. Yung mas malakas po. 1, 2, 3, go. 100%. For those who are married, sino po yung kasal na po sa atin dito? Taas nga po yung kamay. May question po ako sa inyo. Sino po sa inyo yung gusto mo mahalin ka ng asawa mo 100%? Ako lang ba? I have a question for the wives. Tanong ko po ito para sa mga babaeng asawa. Kasi tingin ko po, mga babaeng makakasagot lang po ano. Sino po sa inyo, din sa wives po natin, gusto mo mahalin ka ng asawa mo 99%? Wow, 99% na po. Ang taas na po nun, ano? Pero yung 1%, makikipag-chat siya dun sa ex-crush niya. Or, sa loob ng 30 days, yung 29 days, sa'yo. Pero yung 1 day, makikipagkita siya sa iba. Kakain sila, magsasama sila, pero wala naman silang ibang gagawin. Okay lang ba yun?
Hindi. Sabi ng mga wives, hindi. Alam niyo po, last Tuesday, nagsiklif po ako kasi ako po ay nagkasakit. Natatakot nga po ako, baka hindi ako makapag-speak sa Sunday dahil nahihirapan po akong magsalita. Nag-chat po ako sa admin, sabi ko po sa kanila, magsisiklif ako, absent ako. Hindi na po ako makatulog. So inisip ko, alright, I will surprise my wife. Ipagluluto ko siya. Bumaba po ako sa baba, nagluluto po ako, at habang nagluluto po ako, narinig ko po siya na gumising na, bumaba po siya. Tapos pagbaba niya po, habang nagluluto ako, umakap po sa akin. Paglingin ko, ganito po yung mukha niyan. Alam mo na, oh, there's something wrong. Ano kaya yon? So medyo hindi ko pinapansin po dahil nagluluto nga po ako. Sabi ko, oh, bakit? I have a bad dream. Na naginip ako, you have an affair. Meron kang ibang babae. Napapatawa na lang po ako, pero nagluluto pa rin po ako. Inulit niya ulit. Sabi na, naginip talaga ako. Bakit talaga ng panaginip ko? Kinento niya yung buong panaginip niya. Sabi ko sa kanya, pinagluluto nga kita ngayon. Paano ba akong mambababae? My wife wants 100% of my love. Not 80%, not 99%, but 100%. At naniniwala akong lahat tayong nandito ngayon, we all want 100% of the love of the people around us. The love of your parents, your partner, kung sino man yan. You want 100%. So the question is, how in the world can we think God wants 99% of our love? If we want 100% of the love of the people around us, bakit kay Lord iniisip natin, okay lang yung 99%? Ayan. Sana po, pag minamahal natin si Lord, hindi lang yung tira-tira o yung kakaunti, hindi yung sakto lang, kundi 100%. Bakit? Saan natin makikita yon? Sa Matthew 22:36. May nagtanong kay Jesus, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Sumagot po si Jesus. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Ang sabi ni Jesus, GCF, love me with your all. GCF, love me with your all. 100% of your heart, 100% of your soul, 100% of your mind. Not 80%, not 99%, but all. Not some, not partly, but all. Before po ako magtuloy, can we all close our eyes? Tungo po muna natin ang ating ulo at tayo po yung magpipray. Let's all pray. Lord, thank you because you have loved us with your everlasting love. Lord, forgive us if yung pagmamahal namin sa iyo, partial lang. Parang part lang po, Panginoon. Forgive us kung hindi ka namin mahal ng 100%. God, empower us to love you 100%. To love you with our all. Thank you, Lord, because we know you are working in our lives. We know that you are working in the lives of our church members. God, thank you for your grace, for your patience sa amin, Panginoon. And today, I pray that kung ano man po, Panginoon, yung mga pag-aralan namin, Lord, help us na ma-apply po, Panginoon, namin yon sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Last week po, pinag-aralan po natin, sinabi po ni Pastor Hizon, we should love God completely. Or we need to love God 100%. To love God completely means to obey God, to fear God, to remember God, to serve God, to worship God, to please God, to honor God. Ngayon, nandito na po tayo sa second part. Love others selflessly. So how do we love others selflessly? Ano po? So the first commandment is to love God completely. To love God 100%. The second commandment is, nakalagay po dyan, the second is like it. Makikita niyo po, kinulayan ko po ng dilaw. Most of the people, tumitigil na po sila sa loving God.
Basta si Lord mahal ko, ikaw bahala ka na sa buhay mo. Doon na po tayo tumitigil. Si Lord lang ang mahal ko ng 100%. Pero sabi po dito ni Jesus, the second is like it. Gaya din nung una. Ganon din kahalaga. Kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa Diyos, ganon din yung kahalaga sa pangalawa. Ano yung like it? Love your neighbors as yourself. Mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nung binitawan po ni Jesus yung mga salitang yan, alam na po ni Jesus that we humans, we are already lovers of ourselves. Nung nag-fall po si Adam tsaka si Eve, ang mga naalala po natin, kumain po ng mansanas, nag-fall po sila, naging self-centered po ang mga tao. We are self-centered. It's about me. It's about me. And according nga po sa survey, 92 million selfies ang meron every day. Individuals spend 54 hours a year or 7 minutes a day taking selfies. Sino po nag-spend ng time sa pag-picture sa sarili? Ang average daw po ay 7 minutes ang isang tao, pinipicture na lang sa sarili. Di po ako mahilig mag-picture sa sarili, but I have a share of my own self-centeredness. The fact po that you are here, nandito ka ngayon, mabango ka, naligo ka, nag-deodorant ka, nag-toothbrush ka, it tells us that you love yourself kasi inaalagaan mo yung sarili mo. Tama po ba? Bibihira po sa atin yung nagtutoothbrush. As naiisip po natin, grabe, may toothpaste ako, tapos yung iba, wala silang toothpaste. Sino po nakakaisip na habang nagtutoothbrush at nagsashampoo, kakaligo ako, pero yung iba, hindi sila nakakaligo. Minsan pa nga po, habang nagtututbrush tayo, Lord, kailan kaya dadating yung iPhone ko? Self-centeredness. Habang naliligo ka, Lord, sana naman yung next ligo ko sa Boracay na. Diba, bibihira pong makaisip na, Lord, paano ako makakatulong sa iba? Lord, paano ako makakatulong sa iba? It's all about us. Pero, kung feeling po talaga natin, hindi natin mahal ang ating sarili and we don't know how to love ourselves, you will go back to the single most important statement. Kung hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo, you will go back to the single most important unconditional lover of your life. And it's Jesus. Ulitin ko po, kung hindi po natin mahal ang ating mga sarili, you will go back to the single most important lover of your life. And it's Jesus. Kapag bumalik ka kay Jesus, learn how He loves. Learn how He loves and apply it. Kung si Jesus, concerns siya sa mga poor, gusto niyang pakainin yung mga tao, sigurado ako gusto ka rin niyang pakainin. Kung hindi ka kumakain, kumain ka. Gusto niya ni God mapaayos ka. Alright? So the next question is, who is our neighbor? Who is our neighbor? Your neighbor is the person beside you. It's the person in front of you. It's the person you encounter every day. Okay? Yung neighbor mo is the person you encounter every day. It could be your classmate, your beautiful classmate, wow, yung handsome mong classmate. Pwede din naman yung masama mong ugaling classmate. Pwede yung mabait mong kaklase. Sa mga businessman, pwede yung honest mong business partner. Pwede rin naman yung dishonest na business partner. Sa mga nag-work, your neighbor could be your good friend sa work. Or pwede naman din yung pabida. Alam niyo po yung pabida? Lahat ng credit siya. Siya ang kumukuha. Ikaw yung gumawa, pero siya yung kumukuha. Kayo yung gumawa ng thesis, ikaw yung naghirap, nanonood lang siya, nung nag-present, nagmukhang siya yung gumawa. That's our neighbor. Let's all read this. 1, 2, 3, go. Our neighbor are the people we encounter. And whether they are good, rude, kind, or selfish, the command will stay the same. Love your neighbor selflessly. The command will still
Be the same. Love your neighbor selflessly. Can you tell your neighbor beside you, mahal ka ng Diyos, kaya mahal kita? Ito yung kasunod. Ito yung kasunod po ha. Kaya kahit saktan mo ko, mahal pa rin kita. Wag naman po nating sasaktan ng ating pong neighbor. According po sa survey, 16% of those who left the church is because of other believers' behavior. 16% po ng umaalis sa simbahan ay dahil sa masamang ugali ng kasama niya sa loob ng simbahan. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Ayan, sabihin mo sa kanya, hindi ako yun. Hindi po tayo yung masama ang ugali at hindi din po tayo yung hindi nagpapatawad. 9 months na po natin itong pinag-aaralan. 9 months na po natin pinag-aaralan to. We are diligently teaching everyone, people of GCF, love God completely. Love others selflessly. I pray na na-apply po talaga natin yun sa ating pong buhay. But just in case, kailangan din po i-guard natin yung pamumuhay natin as Christians. Baka naman, tayo na pala yung nakakasakit sa ating kapwa, hindi natin alam. Akala natin, magaling tayo magsalita, pero nakakasakit na pala yung mga sinasabi natin. Or yung pangalawa naman, baka tayo na yung nasasaktan, maraming hininakit, galit na galit, mamaya, wala ka na lang sa church, bigla kang aalis. Dalawa lang po yan. Kapag nahihirapan po tayong magmahal, magpatawad, alalahanin po natin to. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. When it's difficult to obey God, to forgive and be kind, the love for God must increase so that our self-centered love may decrease. Sa Tagalog po, kapag nakikita natin nahihirapan tayong sundin ang Diyos, nahihirapang magpatawad at maging mabuti, ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat na lumaki. Para ang makasarili nating pagmamahal ay lumiit. Amen po. Loving others selflessly is not easy. Forgiving difficult people, forgiving rude people, yung sinaktan ka sa loob ng church, yung pinahiya ka, it's not easy. Giving to the church generously, it's not easy. Madali lang sana kung barya-barya lang. Yung kung may 1,000,000 ka, madali magbigay ng 1,000,000. Pero gaya ng sermon ni Elder John, paano kapag hiningi ni Lord yung lahat? Kaya ba natin yung ibigay? Ano pag hiningi ni Lord yung 50% ng 1,000,000 mo, kaya mo ba yung ibigay? It's not easy. Alam niya ni Jesus. Alam ni Jesus na hindi madali yon. Kaya ito yung challenge sa atin ni Jesus. Basahin natin yung Luke 6:27-33. 1, 2, 3, go. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you, even sinners? Do that. In short, madaling mahalin ang mahal ka. Madaling maging mabait sa mabait sa'yo. Pero ang hirap maging mabait sa masamang ugali. Paano mo bibigyan ng tulong yung isang ka-churchmate mo? Ang yabang-yabang sa church, sinungaling pa. Paano mo siya tutulungan? Pero sabi ni Jesus, love your enemies. Do good to those people na hindi mabait. Mahirap. It's a challenge para po sa ating lahat. Para sa akin. Question is, how can we truly love others selflessly? Last Thursday po, nagkasakit po ang aming baby. Nilagdat po siya. Gumising po kami ng 2:00. Bumaba po ako, kumuha po ako ng pangpunas,
At habang pinupunas, hindi po agad ako makatulog kasi iniisip ko, kailangan mag-cool down yung katawan ng baby ko. So kahit patay na po yung ilaw, hindi po talaga ako mapakali. Pinupunasan ko po siya. Tapos, nagre-reflect din po ako sa mga pinag-aaralan ko. Ang dami ko pong verses na na-search about love. So iniisip ko, Lord, how can I communicate this well to your church? Ang dami nito. Pag binasa ko tong lahat, magkakaantukan kami, Lord. So patuloy po ako nagre-reflect. Tapos po, pumasok sa imagination ko. Ako po kasi nag-i-imagine. Ini-imagine ko na po yung congregation, ini-imagine ko po kung ano yung nangyayari. Ganun po ako pag nagpe-prepare. So, na-imagine ko po, nagtanong po si Jerome sa akin. Isa po yun sa kabataan natin dito sa church. Ang tanong niya po sa akin noon ay, sa imagination lang po ito Pastor JJ, paano ba mahalin yung mga taong napakatigas ang ulo? Alam niyo po ang sagot sa kanya? Oo nga, ang hirap mahalin ng mga taong matitigas ang ulo. Gusto ko na lang maging Power Ranger. Sino ang nakakakilala sa Power Ranger? Sabi ko po, alas 2, mga mag-2:30 na po noon. Lord, bakit ganun yung sagot ko? Bakit sinabi ko, ang hirap mahalin, magiging Power Ranger na lang ako, Lord. So, as I reflect, naisip ko po, oo nga yung mga Power Rangers, kapag walang laban, normal lang sila. Pero kapag meron ng gera, may laban na, nagiging Power Ranger sila. As naisip ko po, oo nga ganon din pala ako, ganon din pala tayo. The Bible tells us that dahil tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, I am a new creation. The old life has gone, the new has come. Hindi na ako ang lalaban, kundi ang bago kong sarili. Ito yung dating ako, pero ngayon, kasama ko na si God. Pumasok na sa Holy Spirit po yan yung Kunyari lang po Holy Spirit po yung nagre-represent. Isip ko, oo nga para pala akong Power Ranger. Dati, yung old self ko, hindi ko kaya na maging relax kapag pinapagalitan ako. Pero ngayon kaya ko na dahil kasama ko na si Lord. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The old me, yung dating lumang ako na nahihirapang magmahal, have been crucified with Christ. The old me na nahihirapang magpatawad, have been crucified with Christ. The old me na napakakuripot, have been crucified with Christ. And that old person no longer lives. But Christ lives in me. Mahirap mahalin ang others selflessly, but it's possible. Di mo ba nasabihin sa katabi mo, it's possible. Okay. Let us remember the acronym of the word Ranger from Power Ranger. Alam niyo po yung mga problema natin, yung problema sa simbahan, yung nakakaaway po natin, nahihirapan po tayong magbigay. Gera po yan sa isipan natin Okay, wala siyang pang tuition, kulang ang tuition niya ng 2,000. Magbibigay pa akong 2,000 o hindi? Okay, may bibilhin pa akong ganito. Gera po sa isipan yan Papatawarin ko ba siya or hindi? Gera po yan sa isipan. Kaya kailangan po nating mag-suit up. At kapag sinuot na po natin yung bago nating identity, hindi na po natin tinatanggal yon. Mamaya po mapag-aralan natin yan. Okay, ano po yung acronym for Ranger? Yung Ranger po, ang ibig sabihin po talaga ng Ranger, Guardian of the Forest. Pero dahil tayo po ay nasa loob ng simbahan, tayo po ay Guardian of Love. Yan. R4, recalibrate your thinking to advance God's kingdom. Nestle in your new identity to give God what is due. Embrace your calling to raise God's banner. Now, let's go to first point. Recalibrate your thinking. Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the
renewing of your mind. Recalibrate your thinking. Baguhin mo yung pag-iisip mo. Minsan po kasi iniisip natin, kapag tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, talagang yung pagbabago, 100%. Di ka na makakagawa ng kasalanan. Hindi mo na maiisip yung mga dati mong naiisip. But we need to do this. Alam po natin na kapag kahit po tayo ay nabaptize na, tinanggap natin si Jesus, nagkakamali pa rin po tayo. That's why we need to recalibrate our thinking. Do not conform to the pattern of this world. This world has a pattern. May pattern ang world natin. Galit ka sa akin, ay di maggalit-galitan na tayo. Walang, huwag na tayo mag-usap. Ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. That's the pattern of this world. May family camp tayo, aba, ay kanya-kanya tayong ipon. Lahat-lahat naman tayo nagtatrabaho eh. Eh, ang dami mong pera, kasi iba walang pera pang family camp. Kaya nga po na sinabi ni Elder John, yung treasures natin dito sa mundo. Kapag yan ang focus natin, sabi din po ni Jesus, we are a fool. We need to recalibrate our thinking. We need to renew our mind so that we will know the good and pleasing and perfect will ni Jesus sa inyo. Kung hindi mo alam kung ano yung kalooban sa iyo ni Lord, kung gulong-gulo ka na, ito po ay outside na my preaching. Kung gulong-gulo ka na sa buhay, recalibrate your thinking, renew your mind, para malaman mo ang kalooban ni God sa iyo. Philippians 2:5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Yung sa relationship daw po natin sa isa't isa, have the same mindset as Christ Jesus. The same mindset as Christ Jesus. Hindi po mindset ng mundo. Okay? Hindi po mindset ni Pastor JJ. Yung mga advice ko po, kapag hindi yun biblical, ay wag na po natin yung sundin. Have the same mindset. Gaya ng mindset ni Jesus. Gusto ko pong malaman nating lahat, mahirap pong i-recalibrate ang ating pag-iisip. Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. To recalibrate your thinking, you need to be intentional. It requires diligence, perseverance, and developing new and good habits. Nakakalungkot po ang mga kabataan po natin ngayon. Mataas po ang, according po sa survey, mataas po ang nanonood ng pornographies. Kapag nabaptize ka, tinanggap po si Jesus sa buhay mo, makikita mo paminsan-minsan, hindi agad yun nawawala. You need to recalibrate your thinking. Basa ka ng Bible. I-develop mo yung new habits. Kung tuwing 4:00, gumagawa ka ng kasalanan, gumawa ka ngayon ng bagong habits. Kung alam mong 4:00, gagawin mo yon. Aba, okay. Pag 4:00 na, ang habit na gagawin ko ay mag-e-exercise ako. Pupunta ako sa gym, magbabasketball ako. Okay? Mahirap po minsang patayin yung mga bad habits na meron tayo. That's why we need to recalibrate our thinking, be diligent, persevere, and develop new habits. And kapag na-recalibrate na po, nabago na po ang ating pag-iisip, ang ating kaisipan, ma-apply na po natin to. We would be able to advance God's kingdom. John 13:34-35 says, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." How will people know that you are a disciple of Jesus? If we love one another. Paano malalaman ng kapitbahay mo, ng katrabaho mo, na Christian ka at disciple ka ni Jesus? If we love one another. Malalaman ba nila na Christian ka at disciple ka ni Jesus dahil engineer ka? Hindi. Malalaman ba nila Christian ka at mahal mo si Lord dahil doktor ka? Hindi. Malalaman ba ng mga tao na Christian ka at mahal mo si Lord kapag pastor ka? Hindi pa rin. Malalaman lang nila yon kapag nakita natin yung pagmamahal. Pag nakita nila na mapagmahal tayo.
that we can love others selflessly. So the question is, how do we love? How do we love others selflessly? Makikita po natin dyan, a new command I give you. Bago daw pong command. Kakabasa lang po natin sa Matthew 22. Sabi nga ni Jesus doon, the first and greatest commandment is to love God 100%. The second is love your neighbor as yourself. This is a new command po. Bakit po siya new command? Kasi po yung basis ng pagmamahal natin sa ating kapwa, nung una is gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ngayon, iba na. Ang basis na natin ng pagmamahal natin sa ating kapwa ay love one another as I have loved you. Yun na yung basis ng pagmamahal natin. Kung paano tayo minahal ni Lord, ganon din daw dapat natin mahalin ang ating kapwa. The question is, alam na naman po natin kung paano tayo minahal ni Lord. Kaya basahin po natin ang verse na ito. John 14:12-13. 1, 2, 3, go. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Grabe. Mahal na mahal po tayo ng Diyos to the point that He died for us. Maybe, para mahalin natin ang ating kapwa, kailangan din nating mamatay. Mamatay in our own selfish ways. Mamatay ang ating self-centeredness. Grabe po yung pagmamahal sa atin ni Lord. To the point that He died for you. Because He loves you so much. Kaya po, pupunta po tayo dito sa point 3. Dahil naintindihan mo kung gaano kakamahal ni Lord, i-apply natin to sa ating buhay. Nestle in your new identity. So the question is, what is our identity? Okay. Magpapakita po ako ng malalaking names ng mga companies. Tapos, isisigaw po natin kung saan po sila sikat. Okay po. 1, 2, 3, go. Saan sikat ang Starbucks? Coffee. Jollibee. Iba-iba. Spaghetti chick. Wow, dami naman. Nike. Colgate. Happy. Okay, baka sabihin nyo, Colgate ulit, ha? Head and Shoulders. Christians. Jesus. Love. Gaya po nung nabasa na po natin kanina, we are Christ disciples. Kapag sinabing Christians, Christ disciples, basahin na lang po natin. We are Christ disciples that is known for loving others selflessly. The question is, kapag nakita ka ng friends mo sa school or sa work, are you known for loving others selflessly? That's our identity. Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. Nestle in your new identity. Huwag ka nang aalis dyan. Hindi na natin binabalikan ang dating tayo. Pero pwede tayong balikan ng dating tayo. Pero hindi na tayo makikipagbalikan. Naintindihan ka po natin yon. Nung tinanggap na po natin si Jesus, binabago niya po ang ating buhay. Pero minsan po, kung tayo po ay magagalitin, lagi na lang po tayo nakakunot, binago ka ni Jesus, nagliwanag ang iyong mukha, pero minsan, susulyapan ka ulit niyan eh. Mababad trip ka ulit, gusto mo na lang ulit na maging magagalitin. Pero kailangan nga po nating tandaan, huwag ka nang aalis dyan, meron ka ng bagong identity. Kaya kahit balikan ka ng galit, huwag ka nang makipagbalikan. Kaya po magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan sa ating buhay. Let's recap. So we recalibrate our thinking, renewing our
mind. As we renew our mind, we advance God's kingdom. We advance God's kingdom dahil nakikita ng mga tao, we are loving them selflessly. And as we advance God's kingdom, we nestle in our new identity. At hindi na po tayo aalis doon. And next po is, we give God, because we nestle in our new identity, we give God what is due. What is due to God? Ito, 9 months na po natin pinag-aaralan. Love God completely and love others selflessly. And after we give God what is due, we will go to point 5. Embrace your calling. What is our calling? It's like our identity. We are called to be Christ's disciples that is known by loving others selflessly. Alam niyo po, gusto ko po yung verse na babasahin nating sunod. Itong John chapter 13. Ang John chapter 13 po, ito na po yung last night ni Jesus na makakasama na yung mga disciple. Kapag alam mo, yung tao sa buhay mo ay mamamatay na, mawawala na, ba talaga i-cherish mo yung araw na yon or gabi na yon? Pero hindi po alam yun ng mga disciple niya. Si Jesus lang po nakakaalam. Kaya siya po yung nag-cherish nun. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the very end. Wow, grabe. Grabe po yung pagmamahal ni Jesus sa kanya pong mga disciple. Ang tinutukoy po dito yung mga disciple ni Jesus. Ang sabi po dyan, Jesus loved them to the very end. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, yung mga disciple po ni Jesus, hindi po perfectong mga tao yung mga yon. But minahal po sila ni Jesus to the very end. Si Peter po, he will deny Jesus 3 times. Judas will betray Jesus. James and John are sons of thunder. Thomas doubts Jesus. Kahit alam po ni Jesus, Jesus already knew that his disciples were not perfect. He knew that his disciples will fail. Alam niya na si Peter, i-deny pa siya 3 times. Pero ang sabi dun sa binasa natin, but still, he loved them to the very end. Gaya po tayo ng mga disciples ni Jesus. We are not perfect. And we will fail many times. Ulitin ko po ha, we will fail many times. I have failed God many times. But yet, mahal pa rin ako ng Diyos. Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. God has called us to be His disciple, even though He knew that we will fail many times. Embrace your calling. God has called you to be His disciples, kahit alam niya that you will still fail many times. So the question is, dito lang po nagtatuloy yan. What do you do after you fail? Doon po nagkakaalaman. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Our right response to failure will determine if we are a real disciple of Jesus. Okay. Iba po kasi nagfe-fail tapos nanatili na lang po silang ganon. But our right response to failure will determine if disciple ba talaga ako ni Jesus or hindi. Alam niyo po sa baptism class namin sa mga kabataan, isa po sa hindrances kung bakit yung isang kabataan natatakot po siya magpabaptize is the expectation na dapat maging perfecto na siya pag siya ay nabaptize na. Ang sabi po nila, Lord, sabi po nila, Pastor JJ, I can't live out your expectation kasi baka expect nila, perfect na ako kapag binaptize ako. Hindi na ako magkakasala. Pero alam po natin yan na lahat ng mga nangabaptize. Sino po sa inyo dito yung binaptize na
Tapos naging perfect na agad. Wala nang kasalanan. Wala po. We fail. We fail God many times. Yun po yung sinasabi ko po sa mga kabataan. You will fail God many times. Pero yung nagkakatuloy lang yan sa response mo. Babangon ka ba o hindi? Handa ka bang magpaturo kay Lord o hindi? Kapag ma-pride ka, yun talaga yung tunay na bagsak. Kapag hindi ka nagpapatama. Again, God has called us to be His disciples, even though He knew that we will fail many times. Embrace your calling. And my last point is, as we embrace God's calling sa ating buhay, we'll be able to raise God's banner. Luke 22:31-34 says, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Lord, Jesus, handa, sasamahan kita hanggang sa kamatayan. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Sinasabi ko sa iyo, Peter, i-deny mo ako ng 3 beses. Pero Peter, huwag kang mag-alala. I have prayed for you. So that your faith may not fail. At kapag nagising ka na or nanumbali ka na sa akin, strengthen your brothers. Doon po sa 11 na natira, alam po natin 11 yung natira kasi po yung isa namatay. Sino po yung namatay? Si Judas. 2 po sila nag-fail. Si Judas, saka po si Peter. Dininay po nila si Jesus. Dininay niyo po si Jesus 3 times. Yung 10, nag-scatter. Yung tinatawag natin na nawala na. Nonchalant na lang sila. Yan ang sabi ng mga kabataan. Nonchalant yung 10. Pero grabe po kung sino yung bumagsak, sino yung nag-fail? Si Peter. Sino yung nag-deny kay Jesus? Si Peter. Pero kung sino yung nag-deny, kung sino yung bumagsak, siya ang ginawang leader. Sabi po siya pa yung sinabi ni Jesus, Peter, i-deny mo ako, pero wag kang mag-alala. I have prayed for you. Kapag ikaw ay natauhan na, bumalik ka na sa akin, strengthen your brothers. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. We will fail many times, but like Peter, we will come back stronger. We will never stop raising God's banner. Amen po. Basahin po ulit natin na mas malakas. 1, 2, 3, go. We will fail many times, but like Peter, we will come back stronger. We will never stop raising God's banner. We will fail loving one another. We will fail to be kind and to be generous. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Gaya ni Peter, hindi natapos yung kwento niya nung dininay si Jesus 3 times. Meron pang mas magandang gagawin si Jesus sa buhay ni Peter. At gaya ni Peter, we will come back stronger. What's our message today? Love others selflessly. Basahin po ulit natin lahat. 1, 2, 3, go. Love others. And kapag nahihirapan po tayong magmahal, dinadaanan po ulit tayo ng toyo sa ating pag-iisip. Aalalahanin po natin ang salitang ranger. Ano po yon? Recalibrate your thinking to advance God's kingdom. Nestle in your new identity to give God what is due. Embrace your calling to raise God's banner. I will end in this verse. John 21:15-16 said, Jesus said to Simon Peter, namatay na si Jesus, nabuhay na siyang ulit. Nabuhay na ulit si Jesus. So si Jesus, nagpakita siya kay Peter. Itong sinabi ni Jesus kay Peter, Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. He said, you know that I love you? Jesus said, feed my lambs.
Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Jesus naman, wala kang tiwala sa akin eh. Ulit-ulit ang tanong mo. Ang sabi ni Peter, mahal nga kita, Jesus. Mahal kita, Lord. Sabi ni Peter, sabi ulit ni Jesus, feed my sheep. GCF, do we love God? Ang hina. GCF, do we love God? Yes. One more time, GCF, do we love God? Yes. I am confident of this. If we love God, love others selflessly. If you love God, love others selflessly. If 100% mahal na mahal mo si Lord, love others selflessly by exercising forgiveness and generosity. Let's all stand and let's all pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all pray po. Panginoon, thank you for today. Thank you, Lord, for your message. God, thank you for your unlimited grace sa amin po, Panginoong buhay. Lord, you know na mag-fail kami sa harapan mo, but still, pinili mo pa rin kami, Panginoon. Pinili mo pa rin kami maging disipulo mo. Thank you for that unconditional love, Lord. And Lord, I pray that kami pong lahat will be able to love others selflessly with our hearts, with our mind, with our soul. Help us, Lord God, to love others selflessly. Help us to forgive. Help us, Lord, to be generous towards one another. Thank you, Lord, because we know you are working in our lives. We trust you and we love you 100%. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko, ikaw ay mahalaga. Maglilingkod ako sa'yo. Susunod sa kalooban mo, Panginoon, ang buhay
Sige po. Tayo po yung magsiupo. Salamat po, Pastor JJ, sa inyo pong mensahe. Love others selflessly. Pinag-uusapan namin ng aking wife doon sa likod. Magkaiba yung sabi doon sa ang first commandment daw ay love God with all of your heart, strength, and mind. Complete. Then love others as you love yourself. So love others selflessly and love others as yourself seems to be different. You cannot love others without loving yourself first. But loving selflessly is you have to love yourself less to be able to love others selflessly. Alin ko ba ang mas mahirap kaya doon sa dalawa? If I don't like myself, if I'm rude and cruel to myself, I cannot love others. I can only love others at the level to a point na kung gano'n ko minamahal ang aking sarili. Minsan may negative connotation yung ano eh. Uy, sobrang mo naman mahal. Pero kailangan nating mahalin yung sarili. Example, to be loved to others selflessly, kunyari. Siguro a mother-parent, a mother-child relationship. Yung kakainin nyo na lang, ibibigay nyo na lang doon sa anak ninyo. Less of yourself. Pero kung lagi mo yung gagawin, halimbawa, hindi ka kakain, hindi mo naman minamahal yung sarili. You don't love yourself. You don't take care of yourself anymore. You always do that. Pinahihirap ko ho ba? Oh. Tama po ba ako? Tama lang. Tama na. Baka lalong malito lang. Alright. Basta kayo po. Paano po nang usap sa atin ng Panginoon? Salamat po. For our first-time visitors, meron po ba first time, second time? First, second, yun! Dami. Salamat po. Pwede po natin silang kamayan. Welcome po sa inyo. Welcome po. Maya-maya po ay may lalapit po sa inyo, mga servants friend. Mag-join po kayo sa kanila. Sasamahan po nila kayo dun sa isang room. Okay, are you a new GCF member who is interested in serving the Lord through your gifts? Or are you an old GCF member who wants to expand your ministry? The Creative Media and Communications Ministry is calling willing GCF members to volunteer and be part of the behind-the-scenes team. Yung po, mga nandun, behind the scenes. You may scan the QR code flash on your screens to access the online sign-up form or fill out the form outside the worship hall. If you have any question, you may approach Deaconess Denden o di kaya po ay si Ate Jen. Team Hannah Ministry would like to welcome women into the ministry who are willing to serve. Arrive a little early in the church. I have a desire to pray for others and to pray for the worship service. Be a part of the team. Yung Team Hana po ang tawag po sa kanila. Mga maaga po silang dumarating, nagpe-pray, pinagpe-pray po nila yung service. Save the date. Meron po ba tayong tatayo ulit dito sa unahan, gaya ng dati? Okay po. If you haven't already, our GCF Family Camp will be happening on April 19 to 20, 2025. So next year po yan. Pero ngayon po ay halos planchado na. We have opened our early registration, and for those who have not put their names yet, please sign up doon po sa labas ng ating pong worship hall.
For additional information, you may approach Ms. Chebs at the admin office. Please join us as next week we will celebrate po yung ating pong Mission Month. So for the month of October, ang una po nating i-celebrate na mission ay ang Balayan. So next Sunday po ay pupunta po dito yung mga taga-Balayan. Sila po yung ating pong mga guests. And let's join them sa ating pong Mission Month. Let's now call on Elder Chito and Deaconess Ruby Selimin for an additional announcement. Si Sir Chip at si Ma'am Chip. Magandang buhay po. Kay Boy na pagpala kanina. Kami po ang Dongyan. Siya po si Marian, ako si Don Pepot. Hindi po. So, kidding aside po. Na-remember po nyo kanina yung unang slides ni PJJ? Pakisigaw naman po. 100%. So, para po dun sa mga couples, natatandaan din nyo po yung tanong kanina ni PJJ. Kung 100% na yung love ng inyong spouse sa inyo. Kung hindi pa, at baka maaring ang hindi pa, kayo po ay aming iniimbitahan. Dahil po may naka-schedule na couples retreat. At yun po ay si Mariana po ang mag-i-invite po. Hi po. Good morning, everyone. Sabi nga po dun sa narinig natin kanina, natutunan natin, we are a true disciples of Christ if we love others selflessly until the very end. So, sino po ba yung tao na una nating pwedeng pagpakitaan ng ating pagmamahal? Walang iba kundi yung ating spouse. Di po ba? Amen po. Amen. So, sabi nga po, love, sabi ng Panginoon sa atin din, love your spouse selflessly until the very end. Yun. So we are inviting all lovely couples to our couples retreat this year entitled Authentic Love. Love God completely and love your spouse selflessly. This will be held on November 22 to 23, 2024 at CCT Tagaytay. The registration fee for this retreat is 6,700 pesos lang po. Konti lang po. If you have further questions, please don't hesitate to contact Pastor Froilan de Villa and Marlene de Villa and Brother Randy and Deaconess Dali Cueto. Please, this retreat is a great opportunity for us to deepen our relationship with God and to our spouse. Again, we are inviting all our couples and we are excited to fellowship with you with this retreat. God bless you. Thank you, everyone. Yung pala po, baka isipin ninyo, baka napakamahal yata ng 6-7. Pero po yun ay para sa couple na po. And yun po ay meron pong 3 complete meal. Only dinner, only breakfast, and then may lunch pa rin po. So, hindi po mahal para sa couples and then maganda pong investment para po sa inyo na mag-asawa. So, see you po sa date na yan. Thank you. Amen. Salamat, Dongyan. Let us all stand up. We'll close in prayer. Loving others selflessly. It's not an easy task. We can only do that if we completely love God. It's not an easy task. We can only do that
not by our own strength. It's not by our own might. It's not by our own power. Heavenly Father, we ask your empowerment from the Holy Spirit, not from our own self, that we can truly love others completely. Tulungan mo po kami, Panginoon. Help us. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Amen. Salamat po. Tunay nga na nalulugod ang Panginoon na makita ang kanyang mga anak na tunay na nagmamahalan. Hindi nagpe-pretend. Tunay na nagmamahalan. Amen. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay kung pagkailanman. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Blessed Sunday po!